Tara, samahan niyo ako at angkas kayo sa biyahe ko papunta sa aking trabaho. Habang nasa biyahe, kukwento ko sa inyo ang aking top 5 fears bago at noong nagsisimula pa lamang ako magmaneho ng motorsiklo. Para sa aking top 5, ang takot na mamatayan ng makina. Alam ko naman na may mga mabababawan dito dahil karamihan sa mga bagong motor sa market ay may mga naka-install ng push start at mas madali ng paandarin. Kaya naman hindi na nangangamba at mabilis mo na lang mapapaandar ang motor mo pag nagkataon na namatayan ka ng makina habang nasa kalsada. Pero may magtatanong pa rin, bakit pa yan kasama sa top 5 fear mo? Well, ang dahilan, since baguhan pa lang ako sa pagmamaneho ng motor, mahirap na mamatayan ng makina dahil ayaw ko maging sagabal sa ibang motorista na gumagamit ng kalsada. Actually, ito ay me problem in totality. Siguro, may mangilan-ngilan akong kapareho na natatakot mamatayan ng makina habang nasa kalsada. Ang naging remedyo ka sa problema na to, kapag namatayan ng makina, unahin munang ikalma ang sarili at itabi ng maayos ang motorsiklo. Sumenyas ka kung kakanan ka o kakaliwa para rin maging safe ang ibang kasabay mong motorista sa kalsada. Para sa top 4 ko sa list ay ang ahon. Halos same lang rin naman ang dahilan kung bakit takot ako sa ahon. Bilang newbie at gumagamit ng manual motorcycle, nagdududa pa rin ako sa paraan ko ng paggamit ng motor. Lalo na sa mga paahon na kalsada. Mas lalong nagiging mahirap ang biyahe kapag traffic at stop and go ang sitwasyon sa mga paahon na kalsada. May mga chances kasi na pwede kang mamatayan ng makina. Tulad ng top 5 fear ko, kapag kasi nasa paahon ka na kalsada at hindi mo tansyado ang piga ng clutch mo sa motor, may mga chances na mamamatay ito. Kaya mas mabuting mag-aral kung paano ang tamang paraan ng pagmamaneho sa mga paahon na lugar. Malaking tulong rin yung panonood ng mga informative videos sa YouTube, TikTok, or other social media para sa tamang paraan ng pag-ahon. Top 3 sa listahan, alam ko lahat tayo ayaw maranasan to. Maputasan ka ng gulong. Nangyari sa akin to isang beses at buti na lang may kasabay akong katrabaho ko nung time na yon. Nakakatakot mabutasan ng gulong habang nasa biyahe. At lalo kung nasa lugar ka na hindi mo gaanong kabisado. Aminado ko nung time na yon, wala talaga akong idea at kinabahan ako nung nabutasan ako ng gulong. Pero sa ganung sitwasyon, natutunan ko na siguraduhin munang safe ako bilang motorcycle driver. Malaking tulong na sumenyas ka muna kung gigilid ka. Sobrang laking tulong nito, lalong-lalo na kapag naflatan ka ng gulong. And since lahat naman tayo ay may access na sa internet, pwede tayong mag-search ng mga lugar kung saan may malapit na vulcanizing shop. Para sa top 2 ko, takot ako sa mga truck o malalaking sasakyan. Isa talaga to sa mga kinatatakutan ko sa kalsada. Nakakadagdag pa sa takot ko kapag nakakita ako ng mga post tungkol sa mga blind spots ng mga truck or bus. Sobrang dami ng mga blind spots nila na hindi mo alam kung paano o saan ka lulugar kasi maging sa likod nila, hindi nila alam kung ilang tao nakasunod sa kanila. Ang mahirap pa rito kapag nakasunod ka sa kanila sa paahong kalsada. May mga chances kasi na napapaatras ang bus at truck lalo kapag dumadaan sila at napapahinto sila sa paahong kalsada. Kaya ang madalas kong ginagawa is either hindi ako tatabi o lalapit sa mga malalaking sasakyan na to. Iba-iba rin tayo kasi ng diskarte pagdating dito. Pero para sa akin, mas okay nang merong safe distance mula sa mga sasakyan na to. At sa aking top 1 na pinakakinatatakutan, at alam ko, lahat tayo ayaw mangyari sa atin ito, aksidente. Very common naman siguro itong takot na to sa kahit na sinong gumagamit ng public roads or highway. Sabi pa nga ng iba, hindi maiwasan ng aksidente. Tama nga naman sila. Hindi ito maiwasan pero pwedeng hindi ito mangyari. Lalo kung mag-iingat ka sa pagmamaneho.
Bilang newbie o noob o baguhan sa pagmamaneho ng motor, ang motorcycle ang pinaka-prone sa aksidente sa kalsada. Kasi una sa lahat, two-wheel vehicle ito at dahil sa maliit siya, kaya nating magpasingit-singit sa mga espasyo na tingin natin ay kasya tayo. May iba naman na kapag naudyukan ay magpapatakbo ng mabilis, lalong-lalo na sa mga maluluwag na kalsada. Aminado ako na may pagkakataon na napapabilis rin ako ng pagpapatakbo. Pero hindi naman parati. Minsan lang, lalo kapag nag-overtake ako sa ibang motor o sasakyan. Pero ang best practice talaga at madalas natin naririnig sa ibang motovlogger ay matuto tayo ng defensive riding. So, nakarating na rin tayo sa destinasyon ko. Maraming salamat sa lahat ng sumama at umangkas sa biyahe ko. Ayun lang naman ang ilan sa mga takot ko bilang newbie o baguhan sa pagmamaneho ng motorsiklo. Siguro naman may mga nakarelate sa mga nabanggit ko. Samahan nyo na lang ulit ako sa susunod na biyahe. Yun lang, paalam.